Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, bagalan po natin, no? Okay, kamusta na po kayo dyan, no? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to attain and sustain this channel. And of course, you are part of this growing family. Yes, indeed, growing family na po tayo. We are now 6,692 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung ano, no? Ang tawag dito, may ano po kasi, no? Ang DFA, sabi, nag-press release sila na hindi naman daw po naglalakwatsa si Pangulong Bongbong Marcos, no? Kumbaga, no? Ah, ayan. Okay? So hindi naman daw po naglalakwatsa si Pangulong Bongbong Marcos kasi napapansin ko na rin po napapansin na rin ng mga kababayan natin na almost every week, no? Almost every week wala siya dito sa Pilipinas, no? Nasa ibang bansa siya. Okay. So kung anong tawag doon, hindi ko alam kung anong tawag doon. Siguro humihingi ng mga ano ng tulong no sa ibang bansa dahil may malaki tayong kahaharapin no sa ibang bansa no. I mean sa China no. Malamang sa malamang magkakagera ito no. So itong mga vloggers na iba yan tatapang no. Ang tatapang talaga no, talagang binibira ang US, binibira ang China. Ang tatapang nila no, kaya sila kaya sumugod doon sa China. Sugurin niyo na para matapos na ito, para magkaalaman na no. Ito hindi ko alam no, pero sana naman kasi po no, nakadalawang taon, magtatatlong taon na 'to si Pangulong Bongbong Marcos no, sa 2025. Okay? Ang 2024 na ngayon no. Tama ba? Oo. Magdada 2022, 2024, magdadalawang taon pa lang pala. Okay, parang kaya lang po dapat ano no, sa dami ng biyahe niya, dapat ang dami na rin po napapatayo na nauumpisahan na proyekto, natutuloy na proyekto, mga ganun ba no? Kasi naalala ko dati yung kay Ramos no, biyahe siya ng biyahe pero may mga resulta kumbaga parang naibangon niya no, from Cory Aquino na lugmok ng lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas at talaga namang naiangat ni Ramos kumbaga. Pero marami siyang naibenta, marami siyang nagbiyahe siya ng nagbiyahe, something like that. Pero ito naman ay dapat naman po tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang domestic affairs natin, no? Kasi presidente siya, pangulo siya ng Pilipinas. Okay? So dapat ipatamad din niya, no, ang kanyang presensya sa mga sundalo, kapulisan. Kasi malamang sa malamang later on 'yan, babaliktad yung mga 'yan at pababaksakin ka, no? Yan po 'yun, no? Oo. Okay, tama na yung siguro um, um, tama na yung isang biyahe per quarter, no? O dalawang biyahe per quarter, yung isa para doon sa mga talagang obligado ka na umattend bilang pangulo at na representative ng Pilipinas sa mga international affairs na yan, no? Events na yan, meetings na yan, mga ganon, conference na yan. Mga ganon, no? Yun required ka talaga. Pero yung mga kunwari, state visit, ganito, inimbitahan magsalita ng ganito, etc. Dapat limitahan mo na Pangulong Bongbong Marcos, no? Dahil nga naman ay hindi ka lang pangulo no pangulo ka na dito sa loob no, loob ng bansa. Hayaan mo ang mga economic managers mo. Hayaan mo yung mga secretaries mo na magtrabaho no. Sila ang magbiyahe dito ka. No? Parang gano'n, 'di ba? Okay? Tapos kung talagang magi-invest na 'tong mga 'to, no? Magi-invest na talagang pirmahan na doon ka pumunta. O kaya papuntahin mo na dito. O kunwari magtatayo ng planta diyan, magtatayo ng mga energy plants diyan, no? O magbibigay ng mga trabaho diyan. O mga ganung bagay. Magtatayo ng isang universidad na malaki, international university here in the Philippines. Mga ganung bagay, no? O magtatayo ng mga roads and bridges diyan. Isa pa, yung Philippine National Railways natin, PNR, no? Yung Metro Manila. Diyos ko, 5 years. 5 years 5 years ba? 5 months? I'm not sure, parang 5 years, no? 5 years na walang biyahe ang PNR mula Tutuban hanggang Alabang.
Tutuban hanggang Alaban. I do not know kung bakit nangyari yun. No? Hindi ba dapat existing siya pero dinadagdagan siya. O kumbaga, parang Alabang, didiretso na, Alabang to Laguna, Laguna to Bicol, diretso na siya, kumbaga. Di ba? Ano to? Ano nangyayari? Ano ba to? No? Kaya hindi ko alam kung hindi tawag mo ba doon lakwatsa o hindi. Pero siguro, kung lakwatsa man yan, sana naman ay meron tayong nakikita, tangible, nakikita natin ang mga ano, no? Hindi lang kasulatan kasi parang lately merong isang nag-back out na investment no? $1 billion din yun na investment. O paano tayo? Kaya dapat nagiging sensitive, no? Nagiging sensitive si Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng pagiging sensitive ni JV Ejercito Estrada na nakikinig siya, no, sa taong bayan. No? Kasi hindi ko na nakikita si Madam VP Sara na ang parang tumatayo na pumupunta sa mga kasundaluhan, sa kapulisan, na lumalaban sa komunista, lumalaban sa mga droga, yung mga ganyan, no? Yung mga nagpa-park sa harapan ng bahay, mga ganong bagay. Hindi dapat ganun, mga kaibigan ko. No? Oo. Yan, dyan sa Pasig na yan, di ba? Dapat natututukan yan ng Pangulo ng Pilipinas. Okay? Sige. Ay, nako. Nako. Ay, pero ano po para ano lang malaman nyo, no? Binoto po natin yan, si Bongbong Marcos, no? Talagang supporter na po tayo niyan mula noon hanggang ngayon. Pero ngayon, pag may mali, ay dapat nating sinisita. Okay? Mula nung nag-senator yan, no? Okay? 1995, hindi pa yata ako, ano noon, hindi, bumoto na ako noon, 1995, binoto ko siya. Ngunit natalo, no? Nung tumakbo uli siya noong 2010 bilang senador, yan, binoto ko na po yan, no? Yan. Tapos noong 2016, nung tumakbo bilang vice-presidente yan, binoto po natin yan. Ngunit natalo po ano magagawa natin, di ba? 2022, ganun din. Tumakbo, binoto po natin, kinampanya po natin, no? May mga ano po tayo, mga ilang libo din, ilang libo, mga ilang libo o ilang daan ang na-convert natin, no? Yung Bicol, no? Bicol na mga kaibigan natin na talagang naniwala naman sa atin, sinuportahan naman tayo, binoto si Pangulong Bongbong Marcos. Yan, nangampanya pa nga yung mga yon. Di ba? Kaya lang ganito, Europe naman ang travel. Ang travel next week yata tayo, no? Diyos ko, ubos ang pera ng Pilipinas ng bayan kung ganyan. No? Buti kung no? Makikita natin na very modern ang NAIA Airport. No? Sana maayos yan na San Miguel. No? Pero kung modern airport yan, NAIA. No? Walang daga, walang ipis. No? Professional, magandang x-ray machine. Maganda ang mga lounge dyan. No? Hindi lang OFW, kundi lahat. Lahat dapat. Hindi lang ka Arnel Ignacio at Speaker Romualdez, hindi lang iisang parte, kundi lahat. Lahat yan, maganda dapat. No? Hindi dapat namimili kung PAL ka ba, o Cathay Pacific, o FW. Hindi. Dapat lahat para maganda naman. Di ba? Modern, kumbaga. Pero hindi ganun. No? Bakit? Nagkakadaga dyan, nagkakaipis, something like that. No? Ano ba yan? Di ba? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all.